Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga around Middle East. Magandang tanghali po sa atin sa Pilipinas. O magandang kung umaga pa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi na rin para kompleto na po. At ako'y gumagawa na naman ng ating reaction video, panibago. Ito nga ngayon pong, kanina po yung upload ko, yung pong tungkol doon sa nag-cross yung landas, kumbaga, si Damulag at saka si Tatay Antonio o Tatay Tony, parang ganun. So, eto nga, at ay nakita at napanood ni ka-business na hindi naman talaga na hindi pwede niya mapanood yun. Ang vlog ni Damulag, kahit nagka-interest si ka-business, puntahan itong si Tatay Tony. Uli, di ba? Alam naman natin ang kondisyon ni Tatay Tony, ano. So, well, mga ka-business, mga papi, ako'y nagbabaka sakali. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong makipindot ng subscribe button dyan at ang ating notification bell para updated po tayo sa lahat ng aking mga nire-reactionan video dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At huwag na po natin kalimutan suportahan o i-subscribe din natin ang ating Ka-Business, di ba? At bago po natin ipagpatuloy yan, gusto ko lang pong magpapasalamat sa aking mga laging nanonood, laging sumusuporta sa akin, at yung mga bagong nagsubscribe po sa akin. Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa aking munting bahay at sa pag-subscribe ninyo po sa aking munting bahay. Hindi ko man po kayo may isa-isa, pero maraming salamat po. At nandito kayo bumisita sa aking munting bahay. So, yun nga po, ipagpatuloy natin, At ito pala ay gusto ng hinanap uli nila ka-business, pinuntahan, baga. At ay alam naman ni Damulag kung saan talaga yung destino ni Tatay Tony, kung siya ay naglalako nitong balot. So, in short, naging parang gabi na nga, natagpuan o nagkita sila ka-business at saka itong si Tatay Balot Vendor, di ba? So, at napag-alaman pala talaga ito ni ka-business at ni Damulag sa vlog ni Damulag ay yung pagtitinda ni Tatay Tony ng kanyang balot ay pagtutustos niya sa kanyang nag-aaral na anak. Di ba, para ba kasing walang imposible sa isang ama na talagang desidido o porsigido paaralin ang anak o kaya patapusin yung anak, hindi ba? Katulad na lang nitong si Tatay Tony, di ba? So, para bang kasing hindi natin ding pwedeng i-compare po siya natin doon sa mga normal na tatay, Although ayaw naman niya talaga magiging iisipin daw siya na magiging parte ng PWD. Ang sabi talaga ni Tatay to, ayaw daw niya talaga yun. Kumbaga, hindi pa naman daw siya totally na hindi makakita. Although siguro pag madilim, hindi na talaga siya makakita kaya may tungkod siya, di ba? Kung hindi niya kabisado yung daan. Pero pag kabisado niya yung daan, hindi niya ginagamit yung baston niya. So, well, eto na pag-alaman nga ni ka-business na ganun nga, dahil nga sa pagtitinda niya ng balot, gusto niyang makatapos yung anak niya sa pag-aaral. Talaga namang yung tawag doon, yung super tatay, itong si Tatay Tony, kasi napaka-responsable na tao. Kahit ano pa yung kalagayan niya, kahit ganyan na siya na may edad, ay pinupursige niya
pinupursige niya yung makapag-aral o makapagtapos ang kanyang anak, di ba? At ay yun lang nga talaga yung nakakapag-inspired sa atin. Although alam natin ang kalagayan ni tatay, pero pinupursige niya yun ang kanyang pangarap na makatapos ang kanyang anak, hindi ba? So sana na lang, no, lahat ng tatay ay tulad ni Tatay Tony para kumbaga may kapansanan ka man o wala, dapat talaga iobliga mo yung pag-aaral ng anak mo. Kasi tingnan po natin si Tatay Tony, talagang pinupursige niya yung sarili niya maghanap buhay pamamagitan ng pagtitinda ng balot at makatapos lamang ang kanyang anak, di ba? So yun, nagkaroon ng impact o ng palaisipan kay Kabisnes, napunta doon sa isip niya na kailangan karapat-dapat talagang tulungan itong si Tatay Tony kasi nga ay maliban pa sa kanyang kalagayan ay nagpupursige siyang maghanap buhay para pagtustos sa pag-aaral ng kanyang anak, di ba? Sa dito sa reaction natin, marami naman tayong nakikitang tatay, di ba, na karamihan nga yung PWD na talagang yung kagaya ni Kuya Lito, pero napapag-aral nila yung mga anak nila sa pamamagitan ng kanilang kapansanan, pero magawa pa rin nilang makapagtapos ang kanilang anak sa pag-aaral, di ba? Kumbaga hindi hadlang ang katayuan ng isang tao kung gusto mo mapursige ang pangarap mo sa anak mo, tulad na lang itong si Tatay Tony, sa pagpursige niya, di ba, na makatapos yung anak niya. Hindi niya iniisip na hadlang ang paningin niya na kanyang kumbaga wala na, parang na yung paningin niya, partially blind na, kumbaga ay kahit alam niya na hindi na siya makakakita, pero pinupursige niya na makapagtinda ng balot para sa pag-aaral ng kanyang anak, hindi ba? So sa mga tatay na tulad ni Tatay Tony, saludo tayo sa ganitong mga tatay na talagang hindi iniindak o hindi iniisip kung ano yung kapansanan sa katawan, kung ano yung diferensya niya. Basta yung goal niya ay mapatapos niya yung anak niya. Yung goal niya ay yung mabigyan ang anak ng magandang kinabukasan. Hindi ba? So dito, nai-inspire tayo. Siguro hindi lang tayo, at lalong-lalo na itong si Mr. Kabisnes at Mrs. Kabisnes ay nai-inspire talaga dito sa kwento ng buhay ni Tatay Tony. Alam naman po natin na kumbaga siguro kung sa ibang tatay na katulad na sa sitwasyon ni Tatay Tony ay siguro hindi na niya ipursige, kasi nga siyempre mahirap nga rin naman kung nasa kalsada ka na hindi mo makikita, anong mangyayari sa iyo, hindi ba? So pero dito kay tatay, sumugal siya sa katayuan niya, sumugal siya sa kapansanan niya na makatapos lamang ang kanyang anak sa pag-aaral, hindi ba? Napakasarap na lang talagang isipin na mayroong kang ama na tulad ng ganyan, na tulad na lang ni Tatay Tony, na hindi nagdadalawang isip na magtinda ng balot. Alam naman po natin na nagtitinda ng balot ay gabi, hapon hanggang gabi. Wala naman po nagtitinda ng balot sa umaga, hindi ba? So nandoon na yung parang pangamba, kung tutuusin, kasi nakita natin yung kalagayan ni tatay, kung halimbawa, para sa akin, nandoon na yung pangamba na may mangyari sa kanya kasi mayroon siyang kapansanan na hindi siya nakakakita na. So para kasing iisipin natin na ay ang dapat ay hindi na si tatay gumawa ng ganito paglalako
Kasi nga, especially na sa gabi. Pero dito kay tatay, gabi man, madilim man o hindi, basta isusugal niya yung buhay niya para sa pagsasakripisyo, makapag-aral lamang ang kanyang anak. Katapos lamang ang kanyang anak. Diba? Kasi, hindi naman po lahat ng tatay na katulad ni Tatay Tony. Karamihan din naman talaga sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kapansanan, marami rin naman napatapos sa pag-aaral. Mayroon akong isang nakitang ganyan na na ang kanyang hanap buhay is nagmamasahe siya, nangihilot. Kumbaga, kung sino yung kung sino yung tatawag sa kanya, maghihilot siya. At yung maganda lang doon, napatapos niya yung dalawa niyang anak. Sa ganun lamang hanap buhay, hindi ba? So dito kay tatay, masaya at parang maganda sa damdamin natin na mayroon pa palang ama na ulirang ama na tulad ni tatay, na kahit sa kabila ng ganon, kung ano yung mayroon siyang kapansanan, hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya ay yung makapaghanap buhay siya para lang sa kanyang sa kanyang mag-ina, lalo't lalo na dito sa kanyang anak na nag-aaral. Hindi ba? Ayon naman kay tatay, dito sa vlog ni Kuya Damulag, Kagwang Damulag, ay talagang may pinapaaral daw siya. Yung anak niya. Ayon din sa kanya, ay kung hindi naman daw kikilos, sino yung tutulong doon sa anak niya sa pag-aaral? Kaya sinasakripisyo niya yung sarili niya na magtinda ng balot kahit alam niya medyo delikado para sa kanya, pero hindi niya yun iniisip. Basta ang kanya ay mapaaral niya ng gusto ang kanyang anak at makatapos ito at magkaroon ng magandang buhay. Diba? Sa atin naman mga magulang, wala man tayong kayamanan maibigay sa ating mga anak. Ayun lang ang pag-aaral na pwede natin maibigay, na tulad ko rin, na hindi rin, wala rin kapos din kapos din sa buhay. Syempre, ipagpupursige natin yung makatapos yung ating mga anak, hindi ba? Kasi para sa kanila rin naman yon. So dito kay Tatay Tony, saludo po ako sa inyo, tay. Napaka bait ninyong tatay, ulirang ama, tang tawagin natin, kasi nasa edad na rin siya, hindi pa makakita, pero nagpupursige magtinda ng balot para lang sa kanyang anak, pag-aaral ng kanyang anak. So dito at nakita nga siya ni ka-business, yun nga tayo, kinausap siya ni ka-business tungkol dito sa kalagayan niya, at ay huwag ka si tatay ay palabiro din. Kumbaga, yung pagbibiro ni ka-business, nasa kanya niya yun. So, ang sabi ni ka-business sa kanya, binili lahat ng balot niya. Yun nga ay pinabigay din doon sa mga tao at dinala siya sa bahay nila ka-business. Pinakain at bago ihatid ni Kuya Damulag, kasi ang gusto ni ka-business, pagka kinabukasan, puntahan niya si tatay kung saan siya nakatira. Diba? Saan nakatira si tatay at pupuntahan niya doon pagka kinabukasan. At ayon pa kay ka-business, huwag daw muna magtinda ng balot. Gusto niya si tatay makausap doon mismo sa bahay niya. Yun ang sabi ni ka-business. Kaya nung pinakain nila si tatay at binigyan pa nga ito ng cash assistant ni ka-business, yung balot niya, binili lahat ni ka-business, may counting tulong na cash assistant para dito kay tatay, di ba? So maganda na lang din, mayroong isang ka-business na nagmamalasakit sa atin, di ba? Hindi naman lahat na tulad ni ka-business, hindi ba? Marami tayong napapanood o marami tayong nakikitang mga yung content creator
sa anumang platform, 'di ba? Na kanya-kanya silang mga adhikain sa buhay, pero mas maganda yung talagang yung adhikain mo ay yung tutulong ka ng kapwa mo. So ayun nga, nakapag-usap sila, nagbiruan sila ni ka-business, ay makwela din pala ito si tatay. So dinala doon at syempre pinakain nila Mr. and Mrs. ka-business. Kumain daw muna, sabi ni Mr. ka-business, para at least maibsan, kumbaga kung nagugutom man na si tatay, at least pakainin siya muna, 'di ba? Bago siya ihatid Damulag doon sa kanilang bahay. Na para malaman ni Kuya Damulag, Kagwang Damulag, kung saan si Tatay Tony nakatira. Para din naman malaman nila ka-business kung ano yung sitwasyon, kung ano yung dapat talaga itulong sa kanila, 'di ba? So, ayun na tayo nakausap, dinala doon sa bahay nila ka-business, pinakain ni Mrs. ka-business itong si Tatay Tony, para at least sabi ni ka-business, pakainin daw muna bago pauwiin, baka hindi pa rin hindi pa siya nakakain, at maganda na rin daw yon, pakainin muna. So ganito naman talaga si ka-business, pag mayroon siyang tinutulungan, dinadala niya dyan sa bahay niya, ay hindi talaga mawawalaan na pakainin muna bago papauwiin o ihatid kung saan siya nakatira, di ba? Yun nga ang nangyari ngayon kay tatay, di ba? Dinala ni ka-business dito sa bahay niya, tapos pinakain siya. Pagkatapos niyang pinakain, yun nga, at si Kagwang Damulag na ang bahalang maghatid sa kanya kung saan siya nakatira, kasi yun naman ang mission nila, para malaman ni ka-business kung saan sila talaga nakatira at pupuntahan yun ni ka-business, di ba? So mission nila kung ano ang maitulong ng ka-business sa kanila. Yun kasi ang mission ni ka-business, na ang gusto niyang malaman kung saan nakatira itong si Tatay Tony, di ba? Para malaman ni ka-business kung ano yung katayuan, kung ano yung estado nila sa buhay, kung ano yung dapat itulong sa kanila ni ka-business, hindi ba? So tingnan natin kung ikaw naman talaga ipinagpalad para doon makita ka ni ka-business, o kumbaga ito si tatay kasi, kumbaga naging mapalad na siya kasi andyan na nga si ka-business sa kanya, di ba? Kaya siyang tulungan ni ka-business kung sakasakali hindi magbabago itong si tatay, di ba? Kahit naman alam naman natin hindi talaga yan magbabago si tatay. Pero ang problema ang natin diyan, kung halimbawa nasasabihin ni ka-business, wag ka munang magtinda ng yan kasi makakasama sa iyo or something, may hindi maayos yung kumbaga yung sinasabi nila na ang gustong mangyari ni ka-business dito para kay tatay, kasi hindi na nila nahatid kasi may gagawin si Mr. ka-business, kaya si Damulag lang ang naghatid kay tatay kung saan siya nakatira, kasi para malaman ni ka-business kung saan sila nakatira, anytime pwede siya puntahan ni ka-business. So you are lucky, na kung ikaw ang napulot, o kung ikaw yung natsyempohan, o ikaw yung napusuan ni ka-business tulungan, napakaswerte mo na, hindi ba? So well, mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Please don't forget to subscribe, like, share, at comments ng aking mga video, at gusto ko rin i-shout out ang Siyam na Kagwang. Huwag po natin kalimutan i-subscribe o i-follow natin ang follow or subscribe dito sa Siyam na Kagwang, at ang kaibigan ni Papa Sundot na si kaibigan ni Papa din na si Papa Sundot, sorry po, at ang aking kasamahan mga reactors, diba? Ang aking mga kasamahang magigiting na reactors, si Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Plus Channel, Kalingap Turak, Anilsa Reality Vlog, at Madam Inday Okray TV. Yan po ang aking mga kasamahan. Huwag po natin kalimutang suportahan o i-subscribe, tulungan
pagtulungan tayo umangat, di ba? So, hanggang dito na lang mga kabisnes, mga kapapi, at maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Almin na Mix Vlog nagsasabi, may Allah bless us all, at see you again in my another reaction video. Bye bye po.